Malambot at buhaghag but at the same time moist siya. Tara, ibunyag natin ang sikreto sa paggawa ng masarap na puto rice. Hello mga kasimple life, Sabado na naman. Salamat at naririto kayo ulit. Sa videong ito, gagawa naman tayo ng putong puti or puto rice. Heto yung ating mga ingredients. Sweet rice flour, egg white, sugar, some water, coconut milk, baking powder, and some salt. Paghalo-haluin natin ang mga dry ingredients, yung sugar, baking powder, and yung salt. Mix thoroughly to incorporate all the ingredients. In another bowl, paghiwalayan yung egg yolk sa egg white. Mas maganda kung malamig yung eggs para mas madaling maghiwalay yung egg yolk sa egg white. Hindi ko siya nilagyan ng egg yolk para hindi maging parang cake. Egg white lang para mas malambot at mas moist kumpara sa traditional na puto rice. Pero yung texture at style at kulay, traditional pa rin. Mas masarap nga lang. Paghaluin ang mga wet ingredients, yung coconut milk at egg white. Pagkatapos, batihin manually or using a hand mixer. Ngayon, ihalo na natin ang wet ingredients sa dry ingredients. Gumawa ng well sa gitna ng dry ingredients. Pagkatapos, dahan-dahan nating ibuhos yung mixture sa gitna. Haluin ng haluin hanggang ma-incorporate yung wet ingredients sa dry ingredients. Ilagay yung tubig. Pagkalagay nyo ng tubig, tapos napansin yung malapot pa rin yung mixture nyo, pwede pa kayong magdagdag ng additional na tubig, mga additional 1/2 cup. Depende kasi yan minsan sa brand ng harina. Ayan, kapag perfect na yung texture ng mixture natin, pwede nang salain. Sinasala para siguradong wala tayong na-miss na harina na hindi nahalo. Walang buo-buo. At saka syempre para smooth yung ating puto. Pagkasala, i-refrigerate na natin ng mga at least 3 hours. Pero i-recommend ko overnight. Minsan nga, inaabot ko pa ng hanggang 2 araw. Napapansin ko habang mas matagal sa fridge, mas gumaganda ang texture ng puto ko. Mas na-absorb kasi ng harina yung liquid, kaya mas malambot siya, hindi grainy. Lumalapot yung butter at kapag mas matagal, may konting natural fermentation. Kaya mas maganda yung texture ng puto. Ngayon naman, iline ng banana leaf yung ating mga puto molds for some traditional touch and added aroma. At heto na ang ating puto mixture galing sa refrigerator ng overnight. Make sure na hahaluin natin siyang mabuti bago isalin sa mga puto molds. Kasi yung harina nagsisettle sa bottom ng container kaya dapat hahaluin siya ulit. Okay guys, isalin na sa mga puto molds. Huwag siyang gaanong punuin kasi aalsa pa yan. So we need to make some room. Ayan, pwede na tayong mag-steam. Gagamitin ko itong pinakamalaki kong steamer. Steam for about 15 to 20 minutes depending on the size of your molds. Gumamit din ako ng maliliit na molds. Ito yung regular na puto molds. Ilagay sa bawat molds ang ating puto mixture. Again, don't overfill it kasi once na in-steam natin, aalsa pa siya. So, we need to make some room. Okay guys, yung ganitong size, it took me about 10 minutes, luto na siya. Para makasigurong luto na, besides sa timer, i-insert lang ang toothpick sa gitna ng puto. Kapag malinis ang toothpick paglabas, luto na. Pero kung may dumidikit pa, i-steam pa ng konti. Yung ganitong size, ensaymada molds, about 20 minutes. Ayan guys, kapag medyo malamig na, pwede nang i-transfer sa serving tray. Dito ko siya ilalagay sa aking basket na tray na mayroong lined banana leaf. At para makumpleto ang ricado, ilagay na natin ang freshly grated na coconut meat. Siyempre, hindi mawawala ang ginadgad na nyog kapag putong puti. Ito yung nyog na ginadgad ko kanina, freshly grated, not frozen. Next time, gagawa tayo ng full video para sa ating mga viewers na gustong malaman paanong maggadgad ng nyog sa bahay. Okay guys, yan, mold na rin natin itong maliliit na puto. Kapag malamig na siya, madali lang tanggalin gamit ang kamay. Ilagay sa tray of your choice. I have here banana leaf lined plate. Lagyan din ng freshly grated coconut topping ang bawat isa. At ayan guys, kumpleto na ang ating puto.
Na-uncover natin ang sikreto ng buhaghag pero moist, hindi grainy at masarap na putong puti. Sana itry nyo ang ating munting recipe. Masarap ito, no fail, I promise. At dito na nagtatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo, please like and subscribe ha. Hanggang sa susunod ulit. God bless you always. Paalam!